So, magandang hapon po sa inyong lahat mga idol. So, panibagong araw, panibagong video naman po tayo ngayon mga idol. So, ngayong araw mga idol is bubuhin natin tong unit natin. Then, bubuksan natin itong binigay sa atin ni Sir Leandre Go. So, shout out po sa inyo Sir Leandre Go and sa team nyo at kay Sir Dong at kay Sir Oscar Noble. Marami tayo dito mga idol na gamit or bagay na iba-iba yung mga pinanggalingan mga idol. So, shout out po sa inyong lahat at thank you po ng marami. So, yung sisimulan ko mga idol na video at kasi yung unit natin mga idol para makita nyo empty. Ayan. Yan o. So, hindi siya yung regulator kaya ang tawag nito, hindi magiging stable yung palo o yung apak siguro ng regulator natin. Ngayon susubukan natin yan. So kung dito ka magsisimula, makikita mo yun mga idol. Bubuhin natin to at meron ito daralan natin yung SNB1. Then yung binigay sa atin ni Sir Leandre. So bubuksan natin to. Titingnan natin. And nagpalit na din ako ng buttstock mga idol. Ito mga idol na bipod, carbon fiber bipod, galing kay Sir Rob Rendel Paipa. Yun, nakuha natin to mga idol sa raffle. Ayan, nabunot din yung numero natin. Ayan, nakadala tayo ng bipod. At kung naalala nyo mga idol, ito din kay Sir Rob Rendel Paipa to, ay Paipa. Ito ang West Hunter na mount. Wow, na meron siyang 100 MOA adjustment mga idol. So, ito yung kinakarga natin dito. Then, ito yung sponsor sa atin ng Discovery Optic dahil HD. Ayan, mga idol. Meron tayo ditong Barracuda Match H&N 18 grain. Galing to kay Sir Oscar Noble. And ito naman, PLW 5 tins ito, mga idol. Nakuha natin ito, mga idol, kay Mego Hunter. Yun, parapol siya nito na pellet. And ito yung mga regalo sa atin ni Sir Oscar Noble din. Kasabay nitong itong barrel ni Sir Leandre. Meron tayo ditong PLW 25 grains. Meron tayo ditong 8 Edgun 18 grain. Then meron tayong JSB Hades na 15.8 grain. Etong Edgun mga idol, alam ko ito yung sinasabi ni Sir na Russian na JSB. So, made in Russia. So, susubukan natin to. And meron pa rin tayo ditong JST, mga idol. So, ito yung napalanunan natin din yan. Then, dito mga idol, meron tayo ditong NB pellet, sabi ni Sir Go. So, titingnan natin yan lahat, mga idol. Ayan. So, ito yung mga gear natin. Ito, chrono natin, nagamit. Yung, ito kasi yung advice ko na chrono once na nag-tune tayo or ano, para hindi na bibigyan ng harmonic yung barrel. So, unang sasalpak natin mga idol, siguro, ito muna. Itetest natin ito para makita natin kung ilan yung velocity. Kasi sabi ni Sir, or idiretso na natin dito mga idol. Tapos ito naman mga idol na bag. Binili natin ito kay Sir Trailman mga idol. So, linagyan natin ng 3 liters na mother tank, mga idol. Carbon fiber tank na snow rain natatak mga idol na carbon fiber. So, ayan, buuhin natin to mga idol para makita nyo na kung tatama ako. Kung hindi, meron tayong kailangan mga idol na gawin muna. So, hopefully, tumama tayo agad. So, set lang natin yung unit natin na umabot ng siguro 940 FPS sa Astro 18. Meron pa rin tayo ditong Astro 18 and JSB. So, iset lang natin siya ng ganon. Ito, hindi ko pa alam kung kakapit ito dito, mga idol. Kailangan to ng tools. Kailangan ng tools. Saglit lang. Kabit ko lang ito, mga idol. Etong receiver na to mga idol, gawa po ni Sir Butch Mesa. Yan, sa Novaliches, Quezon City.
Parang may magigiba akong narinig. Ano kaya yun? Ayun mga idol. So, ito, buksan ko muna ito. Allen wrench. Subukan kong ilagay ito dito at baliktad pa ata. Yan. Subukan natin ilock. Ngayon ko pa lang ito magagamit mga idol na carbon fiber na ayun. Ayun, ganda. Saktong sakto. Ngayon ko pala ito magagamit na carbon fiber bipod ni Sir Rob Rendel. Yan. Shout out to. Ayan. So, pwede natin siya ma-extend. Okay. Ayan. Para meron tayong leverage. Yun. Napaka-sturdy na. Ayan o. Ganda. Kaporma na. Meron lang ditong ayan. Ayun. Okay. Para mas pantay siya. So, tabi na muna natin yan. Bigyan natin to ng pressure. Double check natin yung nandito. Okay. Tapos lalagyan ko na to mag-pressure mga idol. Palo lang natin siguro ng mga 1.6. So, 1.6, tapos mamaya puputok ko yan para, kasi bababa pa yan. Maghanap yan ng stability or saan siya mag-stable mga idol. So, ayan, tabi na muna natin yan. Buksan natin to. Ito na yung inaantay. Ito na yung inaantay. Thank you ulit. Sir, Leandre, ayun. Mas maganda daw ito tumama mga idol sa NB pellets. Kaya binigyan niya tayo mga idol dito ng NB pellets. Subukan natin to. Lahat ng pellet na nandito sa harapan ko, mga idol. So, alam niyo na ang mangyayari dyan. Pero bibigyan muna natin ito, mga idol, ng lahat NB. Subukan natin. Pero, hindi ako mag-tune ngayon. Hindi ako mag-tune kasi ito mga idol na unit is, kaya wala yan hangin. Kasi dapat, isasalpa ko na yan mga idol sa wood. So, dapat iiwan ko yan dun sa gagawa ng kahoy. Kaso wala akong magawa ngayong Biyernes, day off yung magtatrabaho. Ito na lang muna. Kaya ayun, meron siyang number 3 mga idol dito. Ayan. Talagang wala tantong nagtasa na barrel. Di ko alam kung ilang inches ito mga idol. Ayan, balot na balot. Ang ganda. Hanapin pa natin siguro yung chamber. Ayan. Ayun. SNB3 mga idol. So ito na nga yung barrel. May plastic eh. So, ito yung chamber niya. Merong itim. Ito siguro yun. Subukan natin ng pellet. Pag pumasok yung ulo ng pellet, ito yung chamber. Pag hindi pumasok yung ulo, matigas eh. O yun o, masikip. Ayun. Ito yung chamber, yung malinis. Itong may itim, ito yung crown. Ito yung crown niya. So, ito pasok eh oh.
Sakit yung ulo, kaso medyo masikip. So hopefully kumasya yung ibang pellet natin. Double check lang natin ha. Ang kinis mga ito. Double check ko lang na tama yung chamber natin. Ang kinis. Tama, ito. So, ito yung chamber natin mga idol. Sasalpa ko nga dito, baka makalimutan ko pa. Ayan. So, hindi tayo mag-i-index dyan. Gagamitin lang natin to as is mga idol. From the box. Excited na ako eh. Wala nang tune-tune to. Kailangan lang natin lumabas siya ng 900 something. Sabi kasi sa atin is 950 daw yung kanyang magandang putok. So ito naman yung pellet. Sarap sa pakiramdam pag nakikita nilang nasasayahan ka rin sa ginagawa mo mga pusing. Baka may makaligtan tayo dito. Baka may sticker. So, maganda talaga yung lalagyan niya na ano. Ayun. Ayun yung lata, mga idol. Ito natin yung kalat natin. Ayun, may silyo sila. Ito nakikita ko lang sa mga mayroong mga NB. Pinapakita nila to sa akin. Ngayon may hawak na tayo mga idol. Thank you, thank you. Ayan, pag binuksan mo, may naiiwan. Ayan o. So, pag alam mo, pag binuksan na, ganyan ang mangyayari. May naiiwan na sa kanya na ano, na print. So, wala na rin yung dikit ng ano. Ayan. Oh, ang ganda. Ang ganda mga idol. So, tatabi lang muna natin ito dito. So, ilan na yung gagamitin nating pellet ngayon mga idol? Meron tayo ditong NB pellets. Meron tayo ditong Astro 18 resize, unsorted. Meron tayo ditong JSB, JST mga idol, and Barracuda, PLW, H Hades, Edgun, PLW ulit na 25 grain. So, yung pinakamabigat natin dito is yung PLW na 25 grains. Mostly ito, karamihan mga idol, 18 grains. Yung dalawang magaan natin dito is yung JST na pupalo ng 17 grains. And meron din tayong Hades na 16 grain, 15.89. Then, shoutout pa rin, ang ganda ng lalagyan ni Sir Oscar Noble. Yun. Ito magagamit natin ito pag mayroon tayong mga napusuang mga pellet. Dito na natin ilalagay mga idol. So, hindi na sila talaga mayuyupi. Kahit anong galawin mo, hindi gagalaw yung pellet sa loob. So, napaka ganda ng idea nito. Yan. So, yun. Bubuhin ko lang. So, nalock na natin to. Okay. Ito naman. Yung barrel. Ayun. Ano pala? Scope. So, pag pupunta ako dito mga idol, lagi itong ganito, lagi itong backlash. Hindi ko ito nababiyahe na buo kasi nakamotor lang po tayo. So, hindi ko talaga siya maibiyahe na buo. Wala tayong bag. Yung bag natin, yung nabili lang natin sa Lazada na ano, pang mountaineer na bag. Yan. Hopefully balance tayo. Tingnan natin. Ay, ganda. Level na level. Ang pogi!
ang pogi. So, subukan natin. Walang pellet. Tingnan natin kung bababa pa yung ating regulator. Okay, bumaba siya. So, naiwan siya sa anong tawag nito? 1.5. So, naiwan siya sa 1.5. Taas lang natin siya ng konti. Ayan. So, mamaya yan. Antayin ulit natin siya mag-settle. Tapos, test ulit natin yung putok. Dapat, nandun lang tayo sa ano. So, meron tayo ditong kargang 2,500. So, binuksan ko lang ito. Walang singaw. Galing sa 3,000. So, may naglaman na ito. Mga idol, bumawas na ng 500 PSI. Putok pa nga natin ang isa. Tingnan natin kung ilang bawas. Kunti lang naman. Siguro hindi ko nakakargaan to kanina, mga idol. Anong maganda dun sa bahay. So, ayan. Nasa 1,600 na tayo. Okay, ang ganda. Napaka-rigid ng ano, yung setup. Ano? Kapogi na ba? Ano? Pogi na. Kasi natin to, baka masugatan. Uboy! Saktong-sakto na. Ito lang yung ano natin. Kasi hindi ko alam kung saan ang loose nito. Ito kasi hindi ko alam mga idol kung paano. Ay, walang hiya. Kaya naman pala. Ito hindi nakababa eh. Yan. Yan o. Yun. So, dito na lang tayo magbabalance. Galine. So, okay na siya. So, ito yung check rest. Hindi po ito na-adjust. Pwede nga adjust to, pero hindi ko alam. So mayroong mga ganitong klaseng check rest, pero napaka-solid na. Okay. Ganda na pala. So, ginawan ko to mga idol ng wood. Pero yung wood na gagawin natin dito is yung handle, then yung body lang. Kasi yung gusto natin mangyari, itong bipod natin, malalagay natin dito sa unahan. So, yun lang naman yung purpose ko para medyo stable tayo and maangat natin to. Pero ito mga idol sa likod folding, ay ito na talaga yun, yung detachable para madali din natin siya mailagay sa bag. So, yung sukat lang niya mga idol, magiging ganito lang. So, baka kukuha din tayo kay Sir Boss Leandre, baka may magawa ka po dyan 17 inches or maiksi lang, 18 or hindi ko kasi alam kung ilang inches itong na pinadala ni Sir, pero hindi ko alam eh. Wala kasi tayong ruler. Halos same lang haba ng dati. So, anong tawag nito? Yung para compact. Yan. Para medyo cute. Pero, anyways, ilagay ko na muna yung karton, mga idol, dun sa target range natin. Lalagay natin sa 30 meters kahit medyo may wind tayo. Then, hopefully, tumama tayo mga idol. So, medyo sira ito na part dito. So, ayan. Sige mga idol, stay tuned lang. Aayusin ko lang dito yung kalat natin. And hopefully, maayos natin nga. So dito mga idol, pinapakita ko dito mga idol yung putok ko kahapon mga idol. Yan mga idol, mga putok ng local pellet, Astro 18. So medyo kalat-kalat siya. Nagtaka ako dito bakit kalat-kalat. So sinubukan ko siyang i-tune. Ayun na, nagkaletse-letse na mga idol. Yung pala mga idol, kasi may ballistol po yung barrel. So oily pa siya, madulas masyado para sa topic ng local pellet. So, kaya pala siya nagkaganyan-ganyan. Pero nagkandaletse-letse unit natin, sumingaw yung ating regulator. Ito mga idol yung patama ng NB pellets, mga idol.
Same day kahapon mga idol, ayan, meron siyang flyer pero meron siyang talagang dikit na dikit. So, hindi ko kasi pansin yung oil mga idol sa loob ng right lane. So, ayun. Anyways mga idol, nagkadiretso-diretso na yung tama natin. Yan, mga iba-ibang pellets yan, PLW. Yung katabi niyan parang GST ata yan. Yung nasa dulo niyan is H&N. Yan, hawak yan. Yan, H&N yan po yan mga idol. So, akala ko nasa tuning lang, ballistol pala. So, anyways mga idol, meron akong papakita sa inyo na groupings ng kinaumagahan at malalaman nyo kung paano nagkakandaletse-letse yung aking unit. So, eto na sila mga idol. Ito mga idol, take 2 ng unit natin sa kinaumagahan. So, mag-zero ulit ako dito mga idol. Then, mamaya makikita nyo mga idol kung paano tumama yung NB pellets sa cell ko and yung JSP. Kasi hanggang dun lang natin siya nasubukan bago na naman ulit nagkandaletse-letse yung ating unit. So, ngayon mga idol, yung unit natin is nasa on the way to Novaliches, Quezon City, pabalik kay Maker. Papapalitan na natin siya ng kanyang trigger assembly and lalagyan na natin siya ng multi-reloader mga idol. So, meron pa tayong pinapagawa doon at may in-experiment kasi ako regarding sa valve housing. So, bali dalawa na yung valve housing natin. Nagpapagawa ulit ako ng pangatlo mga idol. Tsaka yung swing natin, meron din tayong ginawang modification doon and hopefully maganda po yung result. Pero regarding po sa unit na lumalabas na doon kay Sir Butch, is maganda na po talaga. Ito unit lang natin kasi ginawa nga itong prototype. So, marami itong pinagpapalit-palit na pyesa at mga na-destroy na pyesa para lang makuha natin yung magandang timpla para sa mga bibili. So, sa mga naka-avail nito, mga bossing at sa mga nag-order is alam ko magaganda na yung unit nila. So, ayun mga idol. So, station lang kayo. Tingnan nyo yung patama ng SNB3 sa NB pellets and JSB mga idol. Dito oh. $9.33. So, mataas pa din siya. Okay. So, again. Okay, nandun na tayo. So, siguro okay na tong sa ayaw mag-record dun sa chrono natin mga idol. Sige, yun. NB pellets. Ayaw mag-record dun sa chrono eh. Group test tayo. 5 shots. So, nasa 930 to 940 FPS tayo. Okay lang yan. Okay, shot. Second shot. Medyo nag-flinch ako doon mga idol. Medyo nagdagalaw ko ata. May wind na. Shot. Mayroon tawid. Galing
natin dito. Okay lang yan. Okay, nag-clover siya, 5 shots. Okay, hindi pellets, USB. Try natin kung pare-parehas yung, ano, kung ganun din siya sa SNB1 ang mga test natin, mga idol. So, para alam natin na, yun, parang ito. So, ito lang to. Ano, okay ka na, Chrono. Sa Chrono. Wala ka din. Still waiting pa din siya. Please wait daw. Okay. USB. 18.1 grade. Okay. Medyo, ano yun eh, medyo may damage yung skirt nun, pero okay lang. Oh! Ayun, nabuksan na naman yung ating valve ng ating hammer, mga idol. Yan ang problema natin na na-encounter, mga idol. Simula kahapon. Sayang. Dumin eh. Bakit kaya yun? So, di ba, alisin na lang natin yung ano. Meron tayo talaga ditong error, kaya kailangan natin ito ipadala sa Manila ulit. Kasi yung sa hammer position natin dito, iba, masyadong mataas. Kaya ginawa ko dito, mga idol, ginagyan ko ng ball bearing sa loob. Tumukod to. 2,000 tuloy yung laman. Yari. Tingnan natin kung mag-iiba yung patama niya. Sigurado ako, iba na rin yung velocity nito. So, kahapon pa to eh. Kahapon pa, ganyan yung nangyayari sa kanya. Tapos yung singaw. So, hindi pa rin tayo talaga tinatantanan ng M. Mga ano, isa o Black Saturday ngayon. Tingnan natin kung asa na ulitin na lang natin siguro yung groupings. So itong dalawa, mga idol, din yung kanina, dito lang tayo. Ulitin na lang natin yung USB. Para fair naman. So okay. 918. Pansin nyo, mga idol, halos same pa rin yung ating grouping. So, sayang lang talaga at nagkaroon tayo ng problema sa unit, mga idol. Nabubuksan niya talaga. Ang ganda sa ano. So, mga bossing, so given hirap talaga tayo at palya-palya yung unit natin. So, hopefully, okay pa din naman. So, i-break-in lang talaga yung barrel. At yun lang ata ang kailangan nito para gumanda yung patama niya, mga bossing. So, maglalaro-laro pa ako dito. Tignan ko kung kaya ko pang magalaw. Then, hopefully, may feedback tayo sa inyo. Maraming salamat. Hanggang dito lang. Take care. God bless. Peace out. Pasensyahan nyo na, mga idol. Ito, napagod ako simula kahapon na naglolo ko, nagsingaw, nabubuksan niya yung valve.
Ang dami. Ayaw pumalo ng hammer spring masyado. Nagkaroon ng diferensya dun sa loob. Yun ang paparepair natin eh. Na-encounter ko na to nung last. Kaya na-encounter ulit natin. Talagang papalitan na natin yung trigger assembly para buo na yung magagawa dito. So, ayun. Hopefully, sa susunod mga idol na maganda na yung magiging performance ng unit natin. At pagbalik nito dito, i-tune na natin ito para sa laro. So, kaya ng receiver mga idol. Itong problema lang natin is yung hammer placing. Kasi ito mga idol, napakataas ng hammer. Kaya nangyayari, grabing lakas ng hammer spring para lang siya makabikwas ng malakas. So, dapat mababa yung kanyang angle ng hammer arm para mabilis lang niya ikasa, malambot may kasa, and maganda yung pitik niya. So, ito masyado pang mataas. So, babaguhin ko lang. So, ayun mga idol. Maraming salamat pa rin sa inyong pagsuporta mga idol.